Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. So what is up mga detective, nandito kami ngayon sa Pizza Hut para i-celebrate yung birthday ko with my family at tribute na rin kay Papa dahil ito ang paborito niyang pizza place. Samahan nyo kami as usual, tatakawin na naman namin kayo, let's go! Kagaya nga nasabi ko kanina, nakasama ko dito ang family ko, ibig sabihin marami na naman kaming food na matitikman. Montage. So unahin ko na muna ipakita yung fried chicken na obviously paborito ng mga Pinoy at makaka-relate ang lahat. Madalas ito ang kinakain natin, mapa-restaurant, mapa-fast food o mapalutong bahay. Tayong mga Pinoy tinutubuan na ng pakpak dahil dito. Itong fried chicken nila normal size gaya din ng ibang fast food. Lahat kami nag-try nito at lahat kami ay nagustuhan ito. Hindi strong yung alat ng breading nito, giving it room para sa gravy nila na enhance ang experience nito. Obviously hindi makapal ang breading nito kaya what you see is what you get sa size ng manok na hindi na ng kapal ng breading. Isunod naman agad natin tong spaghetti nila na Italian style dahil nga bolognese ito o bolognese sa wikang Italiano. Si Leslie hindi siya fan ng Italian spag kaya hindi ko na ina-expect na magugustuhan niya tong bolognese. Pero yung kapatid ko at mama ko ay nagustuhan ito. Spaghetti din pala kinakain. Me personally naman, natabangan ako dito. Matabang nga. Kaya lalagyan mo ng salt and pepper. Ngayon nalagyan na ng salt and pepper ay halu-haluin lang ng konti at saka na ulit tikman. And yes, nag-improve ito. Pero for me, malayo pa rin ito sa mga spaghetti bolognese na natikman ko sa iba. At dahil hindi nga trip ni Leslie yung spaghetti nila dito, ay umorder siya ng shrimp ala king. Iba ang atake na pagkakaluto dito, parang bake. At syempre dahil ala king, syempre creamy ito. At dahil nga shrimp ala king ito, meron syempre itong hipon. Tabang nga ito. Kailangan nga ng salt and pepper. Gaya ng spaghetti, nag-improve din yung lasa nito nung nilagyan ng salt and pepper pero malayo ito sa ine-expect ko. Moving on, dito na tayo sa ultimate favorite pizza ng papa ko, itong Super Supreme. Marami akong memory sa kasama ko siyang kumain ng pizza na to. At naalala ko nga dati weekly siyang umu-order nito dahil nga sobrang paborito niya to. Kaya itong Super Supreme ay dedicated para sa papa ko na nasa heaven na. Hindi lang nostalgia ang natitikman ko dito, pati na rin yung mga fun memories sa kasama ang papa ko. Teka lang pala, ano nga pala meron dito, bakit nagustuhan namin ito? Kaya nga pala Super Supreme ang tawag dito ay nakalagay na dito lahat ng toppings sila. Pepperoni, diced ham, beef and pork, Italian sausage, bell pepper, mushrooms, onion, pineapple para sa mga Hawaiian lovers at syempre mozzarella cheese. Si mama at yung kapatid ko alam na yung lasa nito at gusto nila to. At si Leslie first time niya matitikman to at nung natikman niya ay nagustuhan niya rin ito dahil nga naman overload no, nandito na lahat. Last but not the least, itong KitKat Bites for our dessert. Dahil paborito namin lahat ng KitKat ay no-brainer na ito. Winner ito at must try. Nire-recommend ko to na itry nyo. Pahabol nga pala, itong dip niya o yung sausawan niya ay lalong in-elevate yung lasa nung KitKat Bites. At dahil dyan, wala na akong masasabi. That's it for this food trip. See you later. Kita kits. Bye-bye you!